Ito. Philippine Ascals makakaabante na sa 2014 FIFA World Cup Asian Qualifiers matapos talunin ng Sri Lanka, Red Braves sa first round. Mga kaanak at fans ng Ascals, todo cheer sa ating pambansang koponan. Low pressure area binabantayan ng Pag-asa. Davao City Mayor Sara Duterte nakabakasyon simula ngayon araw habang iniimbestigahan ang pananapak niya sa isang court sheriff. Aktual na pagsabog ng isang car bomb sa Thailand, nakunan sa surveillance camera. At performance ni Lady Gaga sa Taiwan, dinaluhan ng libo-libo. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Panibagong karangalan para sa Pilipinas, nagwagi ang Philippine Ascals kontra sa koponan ng Sri Lanka sa first round ng 2014 FIFA World Cup Qualifiers. Ang score sa second leg ng laban, 4-0. Dahil sa panalo, makakarap ng Ascals ang koponan ng Kuwait sa July 23. Narito ang report ni Chino Trinidad. Kahit ang biglang pagbuhos ng ulan, di napigil ang pagragasa ng mga goals ng Philippine Ascals sa kanilang teritoryo at sa harap ng kanilang mga masugid na taga-suporta. Sa 27 goal attempts na nagresulta sa 4 na goals, naitala ng Ascals sa makasaysayang unang panalo ng Pilipinas para sa 2014 FIFA World Cup Qualifiers. You know, we did a job. We went out to do a job. We knew it wasn't going to be easy. To be honest, you know, a draw for them, a score draw, takes them through. They pressed very hard, but you know, the fans were great and the conditions were great and beautiful for us. The pitch was amazing. It's a new game for all the Pinoys. We want to bring it to them para, you know, it's a game that everyone can play. So we showed today na kaya-kaya ng Pinoy maglaro ng football at saka nag-umpisa lang kami. Sobrang saya, tapos parang hindi pa rin makapaniwala, parang blackout. Pero yun, dahil na rin sa hard work at sa mahabang preparation para sa laban na to, nakuha rin natin at napatunayan na natin na yung laban sa Sri Lanka is yung parang tune up lang yun. Nanalo man sa Sri Lanka, hindi pa dito nagtatapos ang paglalakbay ng Ascals. Ang susunod na hamon, ang mas malakas na koponan ng bansang Kuwait sa away game na magaganap sa gitnang silangan sa Hulyo 23. Sa pagtulak ng koponan ng bayan sa Bahrain para paghandaan ang hamon ng Kuwaitis, depensa pa rin daw ang kanilang pagtutuunan ng atensyon. Ito susunod hindi biro na challenge para sa inyo. Hindi biro. Siyempre kailangan ng magandang preparasyon. Kaya nga pupunta tayo ng Bahrain para maano ulit, para maiayos ulit yung kung saan yung weak at saka saan tayo pwedeng lumakas. The basis of any good team is your defensive abilities first. And we know that we've got good players up front, up attacking players that they're going to score goals. So me and the rest of the guys at the back, we know if we keep it clean, then we'll let them do their job and then they get us out of trouble. So that's how it worked today. Ngunit ang tunay na storya ng Philippine Ascals ay kung papaano hindi bumitaw sa kanilang panaginip na makaabot man lang sa World Cup Qualifiers. What would be that ingredient? What do you think is that something in the character of the team that made this work? I think we're a team at the end of the day. We're like we had bad times together, but we still stuck together as a team. As you say, we had people. We didn't have much support before, but we just stayed together, kept working at it, and now it's paying off. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. Mahigit 10,000 fans, pati na ilang personalidad, nanood sa laban ng Philippine Ascals kontra Sri Lanka sa Rizal Memorial Stadium kahapon. At dahil sa dami ng tao, mahigpit na seguridad ang ipinatupad ng Manila Police District. Narito ang report ni Mark Zambrano. Dinagsa ng mahigit 10,000 fans ang home game ng Philippine Ascals laban sa Sri Lanka Brave Reds sa Rizal Memorial Stadium kahapon. Ito ang unang pagkakataon na nag-host ang Pilipinas na isang World Cup qualifier game. Bilang suporta sa Ascals, sari-saring kulay ng buhok, damit at face paint ang sinuot ng mga Pinoy fans. At dahil sa laki ng kompetisyon, naka-alerto ang buong pwersa ng NCRPO at Manila Police District para magbigay seguridad sa lugar. Para masiguradong ligtas ang magiging event mamaya, ang security personnel dito mahigpit. Tuwing papasok ka sa kahit anong gate, eto dadaanan mo.
Una, fi-frisk ka nila para malaman kung meron kang dalang pinagbabawal na gamit. Lahat ng dala mo, titingnan nila. Hanggang bulsa, pati yung bag. Kailangan chicken. Yes, sir. Okay. Ngayon, ang pinaka-importante, etong ID na inisyu nila. Kung makikita nyo, may mga zones lang dyan, itong mga numero na to. Yung mga numero na yan ang magsasabi kung saan ka pwede at hindi pwede pumunta. So ako, 6 and 7 bilang media, pwede akong pumunta doon sa area na yun. So, makalulusot na. Namataan din ng GMA News ang ilang personalidad na sumuporta sa ASCALS. Aba, siyempre, lahat tayo masaya at pinapanalangin natin manalo sila para makarating sa finals. Siyempre, ASCALS. Only way but up. Good luck, Team Ascals. We're all here for you. Sana manalo kayo ng malaki. Go Ascals! Go Ascals! Go Ascals! Laking pasalamat naman ni ASCALS Team Manager Dan Palami sa suportang kanilang natatanggap. I'm quite confident na dito ngayon sa home game with the adrenaline rush brought about by the home crowd, with the support being given by everybody, including media like you. I think it will make them even run faster, control the ball better, and score higher. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Davao City Mayor Sara Duterte naghain ng leave of absence para bigyang daan ang investigasyon kaugnay sa ginawa niyang pananapak sa isang court sheriff noong Biyernes. Habang nakabakasyon ang kanyang amang si Vice Mayor Rodrigo Duterte ang pansamantalang hahalili sa kanyang pwesto. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Isang araw bago magsimula ang investigasyon ng Department of Interior and Local Government sa panununtok ni Mayor Sara Duterte kay Sheriff Abby Andres, tuloy ang trabaho niya bilang pinuno ng lungsod. Pinuntahan niya ang mga apektado ng baha. Ito yung makeshift footbridge na ginawa pansamantala para maikonekta yung dalawang bahagi ng barangay Matinapangin na pinaghiwalay nang masira ang Bailey Bridge dito sa harap. Yun nga lang, hindi pa rin makakadaan ng mga malalaking sasakyan. Lilipat na kayo? Nalipat yung kapatid ko. Oo, bakit ho? Takot siya eh. Oo, kasi? Sa baha. Ba kayo tumawid? Nagmintis ako. Oo. Ang hirap magtawid. Naka-leave of absence si Mayor Duterte para bigyan daan ng investigasyon pero nasa Davao pa rin daw siya para siguruhing mauumpisahan ang paggawa ng tulay. Ang amang Vice Mayor na si Rodi Duterte muna ang pansamantalang pinuno ng lungsod. Hindi pa raw nakakaharap ni Mayor Duterte si Sheriff Andres matapos ang insidente sa demolisyon. Pero hindi raw niya pakikiusapan si Andres na iatras ang kaso kung magdedemanda ito. Naman yung aggrieved party. So kung yung desisyon niya, it's really all up to him. I will not try to influence kung ano man yung gusto niyang mangyari. Hanggang July 11 naka-leave si Mayor Duterte. Sa panahong ito, iiwas daw muna siya sa mga panayam para na rin lumamig ang issue. Mainit na rin yung pamilya kasi nga relative namin yung judge. So nagsabi yung husband ko kung pwede mag-cool off muna lahat. Sa July 9, nakatakdang ituloy ang demolisyon. May pagkakataon ng mga informal settlers sa ide-demolish na bahagi ng Sulaiman Agdao na magparelocate. Kung magmamatigas, wala na raw magagawa si Mayor kundi ipatupad ang court order. Sa gitna ng mga batikos at kabi-kabilang problema, nakuha pa ni Mayor Duterte na magbiro. The throne siguro as beauty queen. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari. But I will really face the consequences of my action kasi ginawa ko naman tapos na rin. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Kaugnay ang balitang yan,